Angin. Panginoon, ngayon pong gabi, humihingi po kami ng karunungan at kapahayagan mula sa iyong salita. Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro, banal na guro na ipinadala ng Diyos para sa amin, na siyang magtuturo sa amin ng mga bagay na espiritual. Kaya hindi po namin ito maintindihan, kundi mo po kami tutulungan na ito ay maunawaan. That's why Holy Spirit, our teacher, teach us tonight to rebuke demons and to know the Word of God. Help us, Lord, to obey your Word, because in obeying your Word, there is a blessing. And we know, O God, that when we disobey your Word, there is curses. There are curses darating sa aming buhay. Help us, Holy Spirit, to understand everything tonight. In Jesus' name, amen and amen. So, when we say in Jesus' name, sabihin nyo, apoy ang lumalabas sa aking bibig. So, ganun din kayo. Kaya kung mapapansin po ninyo, bakit ang maraming tao, kanino dinala? Hindi kay Jesus. Kaya meron na naman tayong pangalawang santo daw. Alalay ng isang pare, si Padre Diego. Nasabi ng balita, hindi daw nila malaman kung saan nagmula. Pero ginawan santo. At nagkaroon ng dramatization. Pinakilala tong si Pedro Kalunsod. No? Pinakilala siya. Nalaman ko na yung pare, alalay pala tong si Kalunsod. Sakristan siya. At meron atang binyagan, ayaw pa binyagan ng magulang yung kanyang anak. Tapos nangisda yung ama. Pagbalik, nabinyagan na. Kaya nagalit ngayon yung lalaki. Kaya saksakin yung pare. Humarang si Pedro. Ang napatay tuloy si Pedro. Katapos patayin si Pedro, pinatay din yung pare. Pareho silang patay at that time. Pero ang santo ay yung alalay. Sabi ko, di ba dapat yung pare? See? So, alalay na ngayon ang santo. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, talagang wala naman sa Biblia lahat ang sinasabi. No? Kaya nga, ang lahat ng paraan gagawin ng kaaway para hindi mo makilala tong Jesus na to. Na kapag nagsasalita yung bibig na yan, kaya life and death is under our tongue. Now when we say, in Jesus' name, I rebuke you, fire came out in our mouth. Talagang nasusunog yung mga demonyo yan, lalayas yan. Di ba kayo masaya? Palakpakan naman natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, Revelation 12:11. Ang sabi rito, and they overcame him. Sino yung him? Si Satan. By the blood of Jesus Christ. And the word of their testimonies. And they did not love their lives to death. So makikita ninyo, and they. Sino yung they? Tayo to the church. Paano daw natin matatalo si Satan? By the blood of the Lamb. So yung dugo ni Jesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, yung kamatayan niya doon natalo si Satanas at lahat ng mga demonyo. Talo na sila. Di ba napakabait ng Diyos? Bakit? Kasi yung ating kaaway ngayon na narito, na minsan sinusukuan natin, tinalo na ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, lahat ng nananalig sa akin, bibigyan ko ng kapangyarang palalayasin nyo lang. Hindi nyo sasakalin. Hindi nyo sasaksakin. Palayasin nyo lang sa pangalan ko, lalayas yan. Pero maraming Kristiyano, hindi gumagamit ng authority. Hindi ginagamit yung power na yon. Bakit? Hindi ka naniniwala. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey. Amen. Kaso maraming Kristiyano, pag may problema, iyak ng iyak. Pag may sakit, iyak ng iyak. Where is your authority? Where is your power? Di ba? Kaya nga lahat ng paraan gagawin ng kaaway para ikaw ay malinlang. Ikaw ay madaya. At ang isang talunan, wala yang gagawin kundi mandaya. We are so blessed
Kaya nga ito, hanggat maaari, itatago to ni Satanas sa lahat ng tao. Kasi dito mo lahat malalaman yung history, kung paano nilikha, yung history, kung paano siya tinalo, at kung paano rin natin siya palalayasin. Andito po lahat. That's why we must love the Bible. Kung ikaw ay walang bahay pero may Bible ka, pinakamayamang ka na. Amen? Kaya the truth will set you free. No? Kaya sabi rito, kaya yung ating weapons, meron tayong weapons 4. That's the name of Jesus. That once we say in the name of Jesus, fire came out from our mouth. Talagang talo ang kaaway. Na, wag mong, kasi minsan tinatalo tayo ng isipan natin, teka, bago lang akong Kristiyano eh. Wala pa siguro akong power. Meron. Meron. Kasi, pag sinabi mo yung in Jesus' name, ang Diyos ang gagawa, ikaw lang magsasalita. Pag hindi mo maintindihan ng Bible, merong spirit of confusion, kino-confuse ka, in Jesus' name, spirit of confusion, I rebuke you. In Jesus' name, Holy Spirit, teach me, give me understanding to know your word and help me to do it. Lahat ganun lang. Kaya makikita nyo, magiging madali ang lahat. No? In Jesus' name, and then second, Revelation 12:11, makikita nyo, the blood of Jesus. No? Kaya, and the church overcame Satan. Natalo daw natin si Satan by the blood. Kaya minsan, pag natatakot kayo, may hold-upper, may magnanakaw, may lindol, may bagyo, ano sabihin nyo lang? I plead the blood of Jesus to cover us, to protect us. The blood of Jesus protects. The blood of Jesus, takbo ang demonyo. No? Pero, remember this, the blood of Jesus cannot bind Satan. So, ang blood of Jesus, yan po yung ating protection. Yan po yung kinatatakutan ni Satan. Pero, yung blood ay hindi kayang gapusin si Satan. So, kung maging malinaw ito, we will use our authority. How? In Jesus' name. I bind you in Jesus' name. Kasi ang sabi sa Matthew 16, whatever you bind on this earth, anuman ang gapusin mo sa lupa, gagapusin sa langit. So, ito mo na ng authority, yung blood. Kasi minsan, naririnig kong ibang Kristiyano, in Jesus' name, ano? Pag-utos ka. In Jesus' name, I bind you. I rebuke you. I resist you. In Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ginagapos kita sa pangalan ni Jesus. Nakuha nyo? The blood of Jesus cannot bind Satan. It only protects us. It saves us. Pero yung authority, iba yun. Kaya sabi ni Jesus, those who believe in me, I will give them power to rebuke demons. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Layas ang gagawin natin. Hindi yung, alam nyo, pag kayo litong-lito na, andyan ang demonyo, hindi mo naman siya maaawat eh. Halimbawa, ito tayo, akong demonyo. Hanggat hindi mo ako pinalalayas, andito ako, bulong ako ng bulong. Umiyak ka lang, umiyak. Sige na. Sige, pakamatay ka na. Mamatay ka na. Bulong siya ng bulong. Hanggang sa ma-depress ka na. Hanggang mamaya, kumikilos ka na, kumukuha ka na ng tali, magbibikti ka na. Kasi ayaw mong palayasin. Ang sabi ng Panginoon, we must obey the word. Are you a believer of Jesus Christ? Yes. So, rebuke. Sabi niya, palayasin niyo ang demonyo, lalayas yan sa pangalan ko. Diba? Biglang magkakaroon ng apoy. At alam niyo ba takot na takot ang demonyo sa marunong magpalayas ang demonyo? Alam ng demonyo kung sino ang matatapang. Alam din niya yung mga bobo at mga hangal. Alam niya yung, sabi niya, oy, di ka, doon tayo. Alam mo, kahit nandun ako, hindi ako pinapaalis. Di ka? Kukuyugin ka niyan. Bakit? Di ka marunong magpalayas eh. That's why from time to time, lagi ko kayong nire-remind dito sa ating authority na napaka makapangyarihan. Isasagawa mo lang. Kaya sabi ng Panginoon, sino yung matalino? Yung nakinig at nagsagawa. Marami kang alam, wala ka naman sinasagawa, kaya depressed ka pa rin.
In Jesus' name. Diba? Matindi ang pangalan na yan. And then, pag kayo ay nagpalayas ng demonyo, be sure to do this. That the demons is bound, kailangan gapos siya, kailangan ika-cast out mo siya, and then, kailangan meron siyang lugar na pupuntahan. Paano yun? Ganito, halimbawa kay Teddy, no? In Jesus' name, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pag pinalayas mo, kailangan ginagapos kita sa pangalan ni Jesus. At ngayon, pumunta ka sa impyerno kung saan ka nararapat. At huwag ka nang babalik sa Kanya. You can do it. We have authority over demons. Ang authority, parang authority, limbawa, sa anak natin. Ako lang may karapatan, kasi Daddy mag-utos sa mga anak ko. Yun ang authority. Binigyan tayo ng authority. We are authorized na palayasin lahat ang mga demonyo na yan. Maski si Satan. Di ba grabe ang power natin? Pero maraming Kristiyano hindi ito alam, kaya pag may problema, bubulungan ka pa ni Satan, dadagdagan pa yung bulong sa'yo. Ganito pa nga sinabi sa'yo eh. Magseself-pity ka na magseself-pity hanggang sa magkasakit ka. Mag-iisip ka na kung ano-ano. Wala na, lugmok ka. Nangyari sa akin yan eh. Bakit? Hindi ko alam eh. Kaya sabi ko, tagal ko naloko. Ngayon, nung nalaman ko siya, yung pinalayas ko. In Jesus' name. Amen? So, napakahalaga, no? Ang demonyo, kapag pinalayas natin, doon lang siya lalayas. Kailangan pag pinalayas natin, kasi ganito ang gagawin na, no? Pag hindi nyo siya nilagyan ng lugar, ang demonyo kapag, I rebuke you in Jesus' name, lalayas siya. Pero, within the vicinity. Halimbawa, ito yung tao, no? Pinalayas ko, ang demonyo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka dyan. So, ang gagawin ng demonyo, layas. Nandito siya. Andyan lang siya. Within the vicinity. Nakahang. Ngayon, pag may dumating, lilipat ngayon yun sa iba, na open. Kaya kailangan kapag nagpalayas tayo, be sure na meron kang vicinity na siya ay doon mo dadalahin. Send demons to hell or to the sea. No? Kasi pag hindi, nag-remain lang siya dyan. I rebuke you in Jesus' name. Andyan na siya. Layas siya, bigla. Ganyan, layas. Pero andito lang. Layas daw ako, hindi pwede. Kailangan sumunod ako sa kanya kasi authorized siya, palayasin ako. Ganun. Nakukuha niya? Kailangan gapusin mo. Kasi pag ginapos mo, yung mga anghel, gagapusin siya. Pagkagapos, utusan mo, go to hell. Dadali ngayon ang anghel yun doon. Palakpakan naman natin ang Diyos. Ganon ang nangyayari in the spirit. Kaya lang tayo ang nakagapos. Tayo yung, walang masabi, kaya bunganga ng bunganga, yun. Walang nangyari, di ba? So, kailangan malaman natin yan from time to time, yung ating power and authority. Kaya nga, the name Jesus, pansinin niyo yan, fire came out, the blood of Jesus protects the believer, at yan talagang kinatatakutan ng mga demonyo. And when you cast out demons, send to. Lagyan nyo ng lugar kung saan nyo ilalagay. May nagpunta nga sa akin dito, no? Katalang kong padala ng Hawaii. Sabi sa akin, Susan, pag ikaw nagpalayas ng demonyo, ilagay mo niya sa isang bato. Pulungin mo. At ilagay ko daw dyan. Tinuro pa kung saan dyan. Sabi ko, that's unbiblical. Wala ka ako sa Bible na ilagay sa bato, at ilagay daw dyan, bantay ko? Andyan siya eh. Di ba? At itatago siya sa taas, di ka ako magiging landslide, baka mag-iba pa building namin. Sabi ko, luloko ko nito Tapos wala daw pinakatahimik na lugar kundi cemetery. Ang alam ko, ando na mga patay. Hindi dapat. Doon nakikipag-sex ang mga spirit sa cemetery. Sabi ko, niloloko ko nito, no? At alam kong half-half siya. Kalahati, totoo sinasabi niya, kalahati, kasinungalingan, para maloko niya ako. Pero hindi ako nagpapaloko sa kanya. Tinatawanan ko lang siya. Pero binablangka ko siya. Sabi ko, hindi ito yung tama. Unbiblical. Yun lang ang lamang natin pag may alam tayo.
Pero pag wala kang alam, kayang-kaya kang guyuhin. No? So, dapat hindi tayo basta-basta na oo. At yun ay kaibigan ko. Kala niya, maluloko niya ako. Pero hindi ako nagpadala doon. Okay? And then, the next is the Word of God. Ganito, no? Pag ikaw nako-confuse at hindi mo na masabi yung in Jesus' name, hindi mo na rin masabi yung the blood of Jesus, yung mga na-memorize yung Word of God, limbawa nanghihina ka, speak the Word. Kasi the Word and Jesus is the same. So, ang Word of God naman, tinatawag na sword. Tamo, may apoy ka na, may sword ka pa, panalong-panalo ka. Kaya when you speak the Word of God na, kaya sabi ng Panginoon, meditate the Word of God day and night, memorize it. Kasi pag na-memorize nyo, hindi nyo na yan mananakaw ng kaaway. Na kapag kailangan mo, andito yan sa puso, lalabas yan dito sa bibig. Nangihina ka, God is my strength. God is my refuge. He is my present help in times of trouble. Nung ako nalilito-lito, ganyan, mayroon problema. I speak the word, I speak the word, I speak the word. Yung awit 23, saulado ko yan. Nagsasaulado ako ng mga verses. Kasi kailangan natin yan. Yan ay ating espada. Na kapag kailangan mo, bubunutin mo yan. Paano kung wala kang alam? Wala kang mabunot. Ikaw ang bubunutin. Kaya kailangan mahalaga po yung Word of God. Sa isang linggo, mag-solo po kayo kahit isang verse. Napakahalaga niyan. Lagay nyo sa isang papel, i-memorize ninyo. Kayo ang gagawa ng paraan para kayo makakain ng marami. Di ba ganun din ang pagkain? Ikaw ang masusunod kung ganong karaming kakainin mo. Ganun din ang Word of God. Ikaw ang masusunod kung konti o marami ang babasahin mo. Pag binasa mo kasi to, kumakain ka. Okay? Kaya yung mga walang panahon dito, yan yung mga baksakang isipan, laglag. Yung emosyon, laglag. Kaya mga sensitive. Amen? Kaya yan yung mga confused. Kaya sabi ng Romans 12:2, renew your mind by the word of God. I-renew mo yung utak mo. Kung yan ay nalilito, i-renew. Sabi ng Lord, renew my mind through the word of God. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay nag-aalala na kakapusin ka, no, God is my supplier, my provider. Ang Diyos, ang sabi niya, ang biyaya niya ay sapat at hindi siya magkukulang. Yun, word, na binibitawan mo. Ang Diyos, mahal na mahal ako. Ang Diyos, ibinigay yung kanyang buhay para sa akin. Kaya Satanas, mga demonyo kayo, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos, hindi ako pababayan dahil mahal na mahal niya ako. I praise you, Jesus. Ganun ang sabihin mo at galit na galit ang kaaway. Wala ka ng pagkain, nagpupuri ka pa. Pero pag wala kang pagkain, kapuskat, maraming problema, nagmumura ka na, papalakpakan ka pa ng kaaway. More! Sabihin sa'yo, more. Kaya, more demons in your house. So, dapat walang demonyo sa bahay natin. Pero asawa natin, di mukhang demonyo, ha? So, alam nyo na yung Word of God. Kaya nga, ang salita ng Diyos, at sabi sa Hebreo 4:12, ito ay katulad daw ng tabak na magkabilay talim. So, matalim. Diba? Kaya wag natin kakalimutan yon. And then, yung number 4, na ating weapons, yung ating armas, Christian praises and worship. Kaya alam nyo, kita nyo nung si Genevieve, nung napoposes pa, nung andito siya, talagang nagpe-praise and worship tayo, nakaganyan siya. Ayaw na niya marinig. Talagang parang inuuntog mo raw ang mga ulo niyan sa pader kapag tayo ay nagpe-praise and worship. Christians, praises lang ha. Pero pag hindi ka Kristiyano at nag-ano ka, nag-i-invite ka pa ng demons. Pag hindi ka Kristiyano. So may difference, kaya nakalagay Christian. No? Christians, praise and worship. Ang kinatatakutan ng mga demonyo, yung sumasamba kay Jesus. Pero kung si Maria ang sinasamba mo at nagpe-praise and worship ka, walang kapangyarihan yun sa kanya. Nakasmile pa sila. Okay? So, Jeremiah 3:8-10. Hindi yata rito sinabi. Okay, Philippos 2:10-11 na lang. No? Dito, kaya alam nyo kapag pinalayas natin ang demonyo,
Ang sabi sa Pilipos 2:10, lahat daw ng may tuhod, luluhod sa harapan ni Jesus. At lahat ng labi ay magsasabing, si Jesus ay Diyos. Bakit kaya ganun? Kasi ang dami sinasabing Diyos. Pero sinabi na rito, lahat ng may tuhod, lahat basta may tuhod, luluhod sa harapan ni Jesus. Lahat daw ng labi magsasabing si Jesus ay Diyos. Kasi bakit? Lahat ng nilikha para sa Kanya. Para sa Kanya. Lahat tayo para sa Diyos. No? Kaya sabi dito kaya nga, ang pinakaayaw ni Satan yung ino-obey natin ito. Deuteronomy 28. Ang sabi din sa Deuteronomy 28, kung susundin nyo ang mga boses ng Diyos, yung mga nakalagay dito, ang sabi, kapag sinunod daw natin ang utos niya, ano ang sabi doon? Pagpapalain tayo sa lahat ng ating gagawin. At kahit sa bansa ka pumunta, gagawin kang dakila. Pero nangyayari sa atin dahil itinataas yung hindi naman Diyos. Ang nangyayari sa mga Pilipinas, nag-abroad nga pero DH, alila, hindi dakila, alila. Diba? Yun ang nangyayari. Kaya, ang Diyos ini-encourage tayo to obey, to know His word. Kasi alam nyo ba, pagdating ng araw, pag tayo hinukuman, dito tayo susukatin. Hindi excuse yung, Lord, hindi ko alam sa tao mo lang yung pwedeng gamitin. Sa Diyos, hindi. Kaya nga marami na siyang ginagamit, ipinamimigay. Pero, may cellphone, walang Bible. Ang mahal ng cellphone, walang Bible. Ba? So, mali yun. So, dito sa Deuteronomy 28 verse 15, nakalagay doon, if you disobey the word of God, ikaw ay susumpain. So, ang kaya pala, ang trabaho ng kaaway, ang sabi ng Lord, kung mahal niyo ako, susundin niyo utos ko. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy 28, sabi niya, kapag daw hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, these curses will come upon you and overtake you. Mauna pa sa iyo ang sumpa. Kaya, dito binulag ng kaaway ang ating isipan. Kasi pag hindi mo ito sinunod, at talagang hindi mo sinusunod kasi hindi mo alam, puro sumpa ang darating sa buhay mo. Pagka binasa nyo, verse 15 hanggang 67, puro sumpa nakalagay doon. Kaya pala may mga tumor, may bukol, may lagnat na hindi gumagaling, andito yan bunga ng pagsuway. Basahin niyo yung Deuteronomy 28, verse 15 to 67. No? Yun ay dahil daw saan? Sa hindi natin pagsunod sa Kanya. Ang dahilan lang pala ng mga problema, kahirapan, karamdaman dito sa sanlibutan ay yung hindi pagsunod dito sa salita ng Diyos. Yun lang, napakasimple pag inassess nyo. Nalalinaw Subalit kung hindi daw kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi daw sinunod ang kanyang utos at mga tuntuning binigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Napakadami. No? Magpapagawa ka ng bahay, hindi ka titira. Magkakaroon ka ng kautuhan, pagkalito. Lagi kang gusto mo, may pagkatanghali, gusto mo umaga na. Pag umaga na, gusto mo gabi na. Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. At ikaw hindi ka magpapautang, ikaw ang mangungutang, lagi kang alipin. At yung mga kaibigan mo, lagi ka nilang i-overtake. Lagi ka nilang aasarin. Gagamitin sila ng Diyos sa'yo ng pamalo. At ang nakakalungkot, alam nyo, nung binasa ko kanina, ang Panginoon mismo magpapadala sa'yo na mga taong aapi sa'yo. Basahin niyo. Kasi bakit? Bahagi yun ng parusa sa'yo. Kaya pala, napakalaga ng alam natin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya, I always encourage everyone to read and obey the Word of God. Jeremiah 3:8-10. Kaya nga dito sa pagsuway na ito, dito sa Jeremiah na mababasa natin, ito ang napakaraming laglag dahil 98% ng buong mundo, Katoliko.
Only 2%. Ang Protestant, ang born again, ang Baptist, 2% lang yan. Grabe, no? Sa Philippines. Pero ang Islam, iba rin, di ba? Marami rin, doon naman sa kanila. Kaya pakilagay nga, Abi. Jeremiah 3, verse 8 to 10. Di ba lagi nating nababasa yung pangangalo niya? Alam niyo ba ang pangangalo niya pala na tinatawag sa Bible? Ay yung pagpapalit mo ng Diyos na hindi si Jesus ang Diyos mo. Ang tawag pala sa iyo ay nangangalo niya. Verse 8. Nakita rin ng Juda ng pinalayas at hiniwalayan ko ang Israel dahil sa pagtataksil sa akin at pagiging masamang babae. Pag sinabing babae, ito po ay church. Ito yung Israel. Sa English, napakagandang basahin. Sabi rito, Judah also saw that I divorced Israel and sent her away. Kita nyo, her, ang tawag sa Israel. Siya yung masamang babae. Because she turned from me and had become a prostitute. But Judah, Israel's unfaithful sister, was not afraid. She too became a prostitute and was not all ashamed. She defiled the land, kita nyo, dinumihan ng lupa, and she committed adultery by worshiping stone and trees. And after all this, Judah, Israel's unfaithful sister, only pretended, nagkukunwari to return to me, and she was not sincere. I, the Lord, have spoken. So, ang Diyos mismo nagsasalita. Lagi ko nababasa sa Bible, ang pangangalo niya, pakikiapit. Akala ko puro sa lalaki yun, o sa babae, sa tao. Hindi pala. Ito pala ay sa Diyos. Nagpalit ka ng Diyos. Yung Diyos na tunay, pinalitan mo ng Diyos na kahoy daw at bato. Ayan, ang linaw. Di ba? Pero marami tayong iniingatan na bato at kahoy. Na baka daw pag tinanggal, lumipat daw sa kanya mga demonyo. Abay, hindi. Yun yung panloloko sa'yo ng demonyo sa isipan mo. Palisin mo yung bahay doon sa bahay mo. Nilagyan mo siya ng bahay. At ang tawag sa'yo ng Diyos, nangangalo niya ka. Bakit? Kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nakipag we enter into a relationship, boyfriend natin si Jesus. At pagdating ng oras, magpapakasal tayo sa Kanya. Sa palagay mo ba, maski tao, pakakasalan mo ba yung nangangalo niya? Merong ibang mahal? Hindi. So, ang tawag pala ni Jesus doon sa spiritual adultery is idolatry. Ito yung pagpapalit mo ng Diyos. Di ba? Napakalinaw. Naging patutot din siya. Ito'y hindi niya kinabahala bagkus dinumihan niya ang lupain ng mga lunya siya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy. At pagkatapos ng lahat ng ito, nagkunwari siyang nanunumbalik sa akin, ngunit hindi taos puso ang ginawa niyang pagbabalik. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. It is God. Pero bagamat nakasulat dito, kita nyo, buksan sa Gospel of John. Yun lang. Kasi kailangan ng tinuturo natin, merong witness na 2 or 3 witnesses. Meron pang iba na nagsasabi na kung sa Jeremiah, kung sa Exodus, sa Genesis, dapat merong ganon. Yun ang tawag doon, witness. Na kung hindi ka sigurado dito sa isang nagsalita, kumuha ka ng tao na iba pang saksi. Di ba ganon din sa husgado? So, ito pinatunayan niya. Kaya niyang i-prove na kahit si Jeremiah, hindi nakita si Abraham, hindi nakita si Moses, hindi sila nagkakaaway-away sa salita. Iisa. Kasi iisang Diyos ang nagsabi sa kanila. Amen? So, ang Diyos ay napakabuti. Kaya sabi niya, meditate the word of God day and night. Joshua 1:8. Sabi niya, bulay-bulayin niyo to araw at gabi. Alam niyo ba ang reward? Ang sabi niya, sa ganun, matutupad niyo nakalagay lahat dito at kayo ay giginhawa at hahaba ang inyong buhay. Andito pala yung susi para guminhawa. Wala sa abroad. Nandito. Sabi niya, pag ito, meditate nyo.
You will be You will be prosperous. Pero nadadaya tayo sa ating isipan. Dahil ito ay pagkain ng isipan, kaya ang isip mo, hindi, tama itong ginagawa ko. No? No? Ang sabi ng Proverbs 22:16, train up a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So iyan lagi na sinasabi ng Panginoon, na ang mga bata daw, hanggat bata, turuan mo. Kaya pag matanda na, mahirap na yan turuan. Kaya nga, marami sa atin, hindi tinuturuan ng bata, kaya paglaki, hindi alam. Ang ampon ko. No? Hindi ko alam eh. Hindi naturuan ng bata. Kaya ngayon, tinuturuan ko. Ang hirap turuan. Kasi hindi na child. Dalaga na eh. Kaya hanggat bata pa, turuan pala natin sila. Ang salita ng Diyos ay totoo, train up a child in the way he should go. Kailangan bata pa lang, turuan mo na. Ito, masama to. Masamang hindi gumagalang sa matanda, ha? Train. Mag-bless kayo, ha? Ganun dapat ang ginagawa. Tayo ang magte-train. Amen? Kaya nga, marami tayong ginagawa na hindi tama. Proverbs 16:9. Ang sabi nito, you may make your plans, but God directs your action. Marami daw tayong pinaplano. Pero alam nyo ba, ang Diyos ang sa dulo, siya pa rin ang magpapatupad nito. Kasi bago tayo lumabas dito sa sanlibutan ito, kumbaga, ito yung plano, ito ka, Susan, dito ka. Ito ka, magiging ganito ka. Kaya kung ako lumalaki, meron akong sariling plano, hindi ko sinubmit sa Lord, mabibigo lang ako. Maraming maaksayang panahon at pera. Kasi hindi ako magtatagumpay sa kamapan ng loob. Kaya nga sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, submit all your plans to me, and I will direct your path. Ako ang magdidirehe. Kasi yung plano, alam ko na kung saan kayo magtatagumpay. Sabi ng Diyos, alam ko, Jeremiah 29:11. Pero kayo hindi nyo alam. Ngayon, meron kang plano. Kaya sabi, ang pagpaplano talaga nasa atin. Pero ang Diyos daw ang nagdadirect sa atin. Kaya kailangan ng plano mo, wag sabing, tingin ko ito ang tama eh, wrong. Submit your plans to God. Bakit kaya ganon? Last verse. Proverbs 14:12. Bakit kaya pinasasubmit ng Diyos? Ito, gusto kong makita mo ito. 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Meron daw, ang tingin daw ng tao, sa tingin niya ay tama, yung kanyang iniisip at plano. Pero hindi niya raw alam, ang dulo pala nito ay kamatayan. Ang Diyos lang nakakaalam nun. Kaya sabi ng Diyos, submit your plans to me. Ano ba plano mo? Gusto mo mag-abroad? Ano bang gusto mo? Gusto mo magtrabaho? Saan? Sabihin mo sa akin. Anak, pagka sinabit mo yan sa akin, pag alam ko mamamatay ka doon, hindi ka matutuloy. Yan yun. Di ba napakasarap ng Diyos? Ang gusto lang niya, tratuhin natin siyang Diyos, na dapat lahat ipinapaalam natin sa Kanya. Dahil siya ang may-ari ng buhay natin. Siya ang pumayag na ikaw ay mag-exist dito ngayon. Nandito tayo to worship Him, to obey Him. Wala na tayong pero dito. Lahat ito ay tama at para sa kabubuti natin, kaya huwag ka nang magdududa. Trabaho ni Satan na tayo ay pagdudahin dito para ikaw ay mapasumpa pag hindi mo ginawa. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. We're so blessed. Amen? So let us pray. Father God, we thank you very much, O Lord, tonight, na kami po, Panginoon, muli ay nabuksan sa iyong mga salita. Tunay, O Diyos, na ikaw ang nakakaalam ng future. Hindi po namin alam ang mangyayari after 1 hour. Bukas, sa 1 taon, Panginoon, hindi po namin alam kung ano mangyayari. Subalit, Panginoon, ikaw ay alam mo. Kaya sa oras na ito, lahat po ng aming plano, Panginoon, hinihingi po namin na tulungan mo kami na lahat ito ay maisubmit sa iyo. Direct our path, O God. For you know all things, O God, na hindi namin pa alam. Kung ang pupuntahan namin doon ay kapahamakan, loobin mo po, O Diyos, na hindi kami matuloy. Napakabuti mong Diyos, napakasarap mong magmahal, Ama, sa amin.
Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na laging sumunod sa iyong salita. Amin pong itinatakwil ang anumang pagdududa dito sa aming mga puso. Ayaw po naming mapasumpa. Sinabi mo sa Deuteronomy 28 na ang hindi pala pagsunod sa iyong salita ay nakasumpa ang buhay, nakasumpa ang pamilya. Kaya Panginoon, ayaw din po naming mga lunya na ikaw ay pagpalit namin sa kahoy at bato. Kaya tulungan niyo po kami na kami ay sumamba sa espiritu at katotohanan. For God is a spirit and we are also a spirit being. So we thank you very much for giving us Jesus Christ, Father God. Thank you for the blood that shed on the cross of Calvary, that in the name of Jesus Christ, every knee will bow. That in the name of Jesus Christ, fire came out in our mouth. And we thank you very much for this power and authority that you gave us. Help us, Lord, to be a doer of the word. In Jesus' name, amen and amen.